Hi guys! So maaga tayong nakauwi guys, galing ng work. And ayun, alam nyo guys, ato, sandali lang guys ha. Ayun. Di ba? Enjoy lang natin. Ngayong maaraw na guys, masarap nang maggala-gala. Dito lang tayo sa malapit. Dun sa unang park na pinuntahan natin guys. Upo lang tayo, no, magmuni-muni. Walang tao, which is maganda. Makakapag-chika-chika tayo guys. Napapansin nyo? Ang lakas ng hangin. Maaraw na malakas ang hangin guys. So, ayan. Punta tayo doon sa park. Doon tayo magkwentuhan. Kahit isang oras lang or 30 minutes. Importante, meron tayong connection sa nature. So, hindi natin kailangan ng magastos na na pag-unwind. Dahil wala naman tayong panggastos. Joke. Hindi naman. Practical lang tayo guys. Galing tayo ng work ngayon. Alam nyo guys, gusto kong magkolekta ng mga bote-bote. Na-experience naman natin yung nagbebenta ng bote dito sa Canada, no? Kasi guys, yung mga bote dito, may deposit talaga sila na 10 cents. Ang problema ko, wala tayong car. So kung makaipon ka ng anong tawag dito? Makaipon ka ng maraming bote. Paano mo naman siya ibibenta? 'Di ba? Paano mo naman siya dadalhin sa Bottle Depot? Magbabas ka. 'Di ba? Dala-dala mo yung malalaking trash bag. So, yun din yung medyo natin. Guys, solo natin ang park. Ang ganda. Pwede ba tayong mag-swing? Pwede ba tayong mag-swing? Ganun eh. 'Di ba? Nasapin natin ang paligid, guys. Ayan. Tayo lang mag-isa sa park. 'Di ba? May mga pasok na kasi ang mga bata. Yan, and it's already almost 7 o'clock in the evening. So, medyo ang mga tao nasa bahay na kasi may mga pasok bukas. So, sila ay namamahinga na. Try natin ang swing guys. O, diba? Sige, maglaro ang isip bata. Guys! Baka malaglag to Ang saya-saya ng bata. Diba? Ganito lang. 30 minutes kang mag-enjoy. No? Sobrang lakas ng hangin, guys. Alam nyo guys, napanood nyo ba yung video ko kahapon? Nawala yung magnet ng isa kong mic. Kaya hindi ko alam kung bibili ako ng bagong set kasi nag-search ako sa Amazon. Wala, hindi ka makakabili ng ng magnet lang. O diba? Para tayong dito, mag-isa lang tayo, diba? Kaya enjoy. Ganito dito. Bibihira mo talaga makikita yung mga taong lumalabas. Enjoy lang tayo dito sa hangin, guys. Sunny siya pero ang lakas ng hangin, guys. So, yan. So, dito na lang tayo, guys. Itatayo ko sana kayo, kaya lang matutumba kayo talaga kasi sobrang lakas ng hangin, guys. So, ikot ko lang kayo dito sa park. Asan na yung aking mic? Yan na lang natitira no? Aking park tuloy. Aming park. Yan. Aking park. Huwag kang selfish, girl. Huwag kang nangaangkin ng hindi sa'yo. Ayan. Ayan, guys. Tingnan natin to. Ano ba to? Ayan, guys. Maglaro tayo dyan. Di ata tayo kakayanin dyan. Ito, guys, mga rock climbing, ganyan.
Sa mga maliliit lang na bata yan. So siguro ang ano sa atin, ang fit lang sa atin yung swing, and then yung mga yung mga ang tawag dito, yung yan sa mga bench, upo tayo dyan, ganun lang. So yun, gusto ko sanang i-enjoy guys itong swing. Gusto kong muna dito, magpakabata. Sobrang lamig! Ang lakas ng hangin, guys! Sobrang lakas ng hangin. My God. Pero ang sarap. Meron ng mga bata na dumating, guys. Saan na ba kayo? Wait. Baka kasi mawala na naman to. So, may mga batang dumating na, guys. And naglalaro na. So, umalis na tayo doon. Baka sabihin, ano pa naman to? Matanda na naglalaro pa ng swing. Pero ayun guys, dito lang tayo, magmumuni-muni lang tayo dito sa napakagandang park. Dito ko talaga na-appreciate guys yung kahit na gaano ka busy, you have to learn on how to appreciate the nature, the beauty of the nature na binigay sa atin ni Lord, no? Napakaganda, especially dito sa Canada. Sa Pilipinas, hindi ko nagawa ito. Sa mga bansang pinagtrabahuhan ko guys, hindi ko nagawang mag-connect sa nature. Kasi guys, more on sa city, more on nauubos yung oras ko sa work. Then pag day off, minsan tulog na lang, then pagising mo hapon na, the next day work ka na naman. Unlike dito, kaya gusto ko rin ng malapit na bahay guys, nanginginig ako. Gusto ko rin ng malapit na bahay guys, it's because gusto ko nang may time pa ako para makapag-relax ng ganito kahit 30 minutes. Kasi imagine guys, kung malayo ang bahay mo at kailangan mo pang bumiyahe, yung iuupo ko ng 30 minutes sa ganitong park is mauubos lang sa biyahe ko na nasa loob lang ako ng bus. I already experienced yung ganyan guys, na nauubos yung 2 hours ko sa biyahe. And then pag uwi ko, patang-pata na yung yung katawan ko sa pagod. And then yung isip mo, imbis na gusto mo pang i-enjoy, parang iniisip mo, kailangan ko nang makatulog ng ganitong oras kasi kailangan kong gumising ng ganitong oras the next day, which is napaka-unhealthy niya pala talaga. Dati kaya ko pa, sa previous work ko, nakakaya ko na 1 hour before ng duty mo, babiyahe ka na. Yes, kasi company provided naman yun. So, okay lang na ka. At saka, guys, eto. Kasi sa work ko before ay nakakapagpahinga ako kapag kunyari medyo napagod na ako sa operation. May rights ako, or may may privilege ako para mag-stop sa operation at umupo muna sa office at maghuminga man lang ba. Pero dito parang
Kasi nga, oo, management ka, pero mag-isa ka lang rin naman sa duty. So, anong-ano mo, 'di ba? Wala kang ibang aasahan, 'di ba? Kaya, yun yung pagkakaiba. Sige, pag-usapan natin yan, yung pagkakaiba sa work ko before sa work ko ngayon. Sa previous country na pinagtatrabuhan ko, grabe guys, gumagalaw ko yun, no? Nakikita nyo yung pine tree, ang lakas, ano? Ang lakas ng hangin, akala mo may bagyo, pero ang taas-taas ang sikat ng araw, guys. So yun, sige, pag-usapan natin yan, guys. Ang work ko before is in management na talaga, guys. Though, since nasa Middle East ka, guys, hindi ganun kalaki ang sahod mo dito. Ay, doon. Compare dito. Pero doon, guys, is may duty meal. Oh my God, ang lamig. May duty meal. Sige, ginusto mo mag-vlog sa ganitong lugar. Sige, tanggapin mo yan. So, yun, guys. May duty meal, may transpo kami, may transportation kami, may service, and then accommodation is provided by the company. So, ang kagandahan lang dun, guys, monthly basis kami, and yung ine-expect mong sasahurin mo is alam mo na. So, hindi na mababawasan yun, hindi na ano. Unlike dito, yes, malaki ang sahod, malaki ang per hour, pero ang sahod mo is nakadepende sa kung ilang hours ka nag-work. So, kung na-meet mo ang 80 to 88 hours, which is considered as full-time worker, goods, you have a little bit okay sa magiging income mo kung ang expenses mo naman is within that range. Kapag sumobra ka naman ng oras, ang medyo ang medyo disadvantage niyan is nakadepende kasi doon sa earnings mo ang pagdeduct ng taxes. So dito sa Canada, especially dito sa Alberta, hindi ko alam, wala po akong idea sa ibang mga province. Merong iba't ibang rules kasi per provinces. So, dito sa Alberta, merong dalawang klase ng deductions na ginagawa ng government sa lahat ng workers. Number one is yung federal tax. Federal tax, I think, 10% ba? Let's see, ipopost ko dito sa gilid ng video natin kung magkano ba ang federal tax, ilang percentage. So, yun, federal tax and yung CBP. Yung CBP is Canadian, ano ba yun? Citizen Pension Plan, I think, basta sa pension siya. Ipopost ko rin dito sa video natin kung ano yung CCP. So, and ang pangatlong deduction, my God guys, ang lakas ng hangin. Hindi kaya tayo magkasakit na ito later. Pero sige, tapusin lang natin ang vlog natin, no? Ang pangatlong deduction is mag-bonnet kaya ako, guys, no? Pero okay lang rin naman yan. Hangin lang naman. So yun, ang pangatlong deductions, guys, is yung EI, yung employment insurance. Ang employment insurance po kasi ay makiklaim mo siya once na for example nag-lay off ang employer ninyo dahil hindi okay yung cash flow ng company. So pwede kang mag-file ng EI, and then wala, diba, naka-lay off ka, wala kang work, makakatanggap ka ng salary bi-weekly. I think, bi-weekly, kung magkano, depende yung naging contributions mo sa AI.
Yun yung tatlong deductions na dinideduct automatically sa mga paycheck ng mga workers dito sa Canada. So, hindi exempted ang mga foreign worker, ang temporary foreign worker dyan, guys. Kung ano yung deductions ng permanent residents and Canadian citizen, ganun din po ang deductions ng mga foreign workers. Ay, ang lamig. So, yun. The good thing, guys, dyan sa taxes na yan, ang EI, kung hindi ka makapag-EI, thank you na yun. Oo, thank you na yon. Sa taxes naman, guys, annually, meron yan tax refund. May tax refund po dito sa Canada. So, depende yan sa naging gross income mo. Pero guys, may bracket po kasi yan yung tax. Sa tax. Kung I think pag lumagpas ng 30,000 Canadian dollars ang gross income mo, 30 to 50 I think, may tendency na owing ka. Ano yung owing, guys? Yung ikaw pa yung magbabayad sa government. Kasi kaya nga meron dito na mandatory na may bracket yung working hours ng mga empleyado para within the range pa rin yung magiging income ng empleyado, at the same time within the range pa rin po yung mga deductions. Yung ibang ang nakikita ko na mga sinisipon na tayo, guys, ang lamig kasi yun. Yung mga nakikita ko na yung mga PR na dito, yung mga yung maraming trabaho, like 3 yung trabaho, ang nangyayari dyan, guys, nagkakaroon sila ng owing kasi sobra-sobra minsan yung income nila dun sa range ng supposed to be. Hindi ako sure sa mga ito, pero yun yung nakikita ko, guys, ha. Yun, nagkakaroon sila ng owing kasi sobra-sobra yung working hours na nade-declare sa kanilang mga bank accounts. And then, sa kanilang mga paycheck. And then, ano pa ba? So, yun ang experience ko dito. And then, yun. Yung sa EI naman, guys, I think, yun, ang alam ko lang dyan kasi, guys, pag may layoff, kapag nagkasakit ka, or nag-close yung company, dun kumukuha ng pondo ang government kapag nawalan ka ng trabaho, guys. If kailangan mong i-file yon as EI, or mag-file ka ng EI para may makuha ka pa rin na sahod or support from the government. Yun, guys. Yun lang yung kagandahan dito, guys, kasi may mga deductions pero nakukuha mo din naman pabalik. Like example, yung education, 'di ba? Primary to secondary, libre sila, guys. And then ang alam ko sa mga elementary, high school, yung mga nagko-commute na, meron silang mga ang tawag doon, guys, yung mga bus card na na tinatap pag nagko-commute sila, guys. Sagot ng government yun. So parang free ride sila sa bus, sa transportation. Pero ang alam ko kasi, guys, kapag wala nang pasok or on vacation sila, sa break, ang alam ko, guys, ma-deactivate din yun, yung nila, yung privilege na yun. I'm not sure, guys, ha. Yan naman ay sa mga na-experience ko na pero hindi ako 100% accurate sa mga nalalaman ko. Yan ay yan ay sa nakikita ko, sa observation ko, sa mga nakukwento na rin sa akin at nasasabi na rin sa akin ng mga tao sa paligid ko dito sa Canada. And then, ano pa ba, guys? Sa EI, CPP. Ang CPP kasi, guys,
as a temporary foreign worker, parang unfair sa side natin, no? Kasi hindi naman tayo residents, hindi naman tayo permanent residents ng Canada para i-charge doon kasi hindi naman tayo for life dito. Kasi hindi ba nga tayo permanent residents. So, may sagot dyan eh. Kung kilala nyo ang vlogger na si Tita Agnes, parang may sinagot siya dyan. Ay, si Ate Menchi ata ng Canada, from Toronto ata. Yan si Ate Menchi. Yan guys. Yan lamig ano. Yan. May nasagot niya yan guys last time. If hindi ako, kung saan ba tayo naputol guys? Yung sa GST guys. Ang GST kasi guys ay ito yung 5% tax na binabayaran natin whenever we buy something. Like groceries, kain sa restaurants, bili ng gadgets, lahat kasi yan may 5. Namamagana yung labi ko guys, kaya parang manhid na guys ba. May 5% GST. So, merong update. Hindi ko pa siya na-verify pero titignan natin. Ipopost ko dito sa tabi ng video yung about dun sa May or June na magsi-zero GST ulit sa mga groceries, sa mga essentials, no? So, ipopost din natin dito sa video natin. And then, yung anong tawag dun guys? Yung carbon rebate. Yung carbon rebate, binibigay ng government, parang tax refund din siya na sa mga transportation, sa mga airfare ng mga mo. Yan, meron din yan. So, normally, ang mga refunds, na-experience ng mga tao yan dito sa Canada, April hanggang July, I think. Yan, yung mga yan. So, ako guys, hinihintay ko pa rin ang tax refund. Hanggang ngayon, wala ako. Lord, sana po dumating na Lord. Yun. So, iniintay pa rin natin yan guys. Pero meron ng mga kababayan natin at sa mga ibang mga taga-Canada na nakakuha na. Alam ko guys kasi batch by batch yan eh. So, yun. And then, ano pa bang maano natin about sa ating mga deductions dito sa Canada? Yung mga deductions kasi, ang kagandahan lang dito sa Canada guys, talagang nababalik. Hindi man ganun kalaki kasi syempre, hindi naman tayo lang ang residents ng Canada. So, malaking tulong na rin yun guys. Kasi kahit pa paano may nababalik. Ang alam ko 10% yung naibabalik. Which is okay na lang rin, di ba? Sa ibang sa Pilipinas, kumusta ang tax refund? Di ba wala? Ang tagal ko ring tagal ko ring nag-work sa Pilipinas pero never kong na-experience ang tax refund, guys. 13-month pay, yes. Pero ang tax refund, guys, never ko siyang na-experience. Wait lang, guys. Ayusin ko lang yung jacket ko, ha? Kasi napakalamig guys. I think pagkatapos ng vlog natin ay uuwi na talaga ako guys kasi talagang hindi na kaya guys. Ay, Diyos ko Lord, dito ko pa napiling mag-vlog. Anyway, highway. Asan na po? So, ayan guys. Tsura natin. So, sige. Halika na guys. Maglakad na tayo. Sandali lang guys ha. Okay, kahirap. Baka magkasakit pa tayo dyan guys. Wait lang. Kayo? Close up naman yung natin. Makita nyo pa yung sipon-sipon ko dyan. Para na akong sinisipon kasi. Lamig. So, ayan guys, lakad na lang tayo hanggang sa makauwi tayo, no? Ay, grabe guys! Ang lamig-lamig, parang may bagyo.
Pero anyway, yun yung mga deductions dito sa atin sa Canada bilang worker. Yun. And then, ano pa bang pag-uusapan natin sa mga deductions natin? Yun lang naman guys. Wala silang mga pag-ibig, SSS or mga ganyan. Siguro yung SSS, yung parang CPP. Yan. So, yun yung parang SSS natin dito. Ang ganda guys, so. Ganda, no? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, pak! Oh, di ba? Ganda, no? Minsan talaga kailangan nating mag-explore sa nature kahit na simpleng park lang. Okay na din yun, guys, kasi nare-refresh yung utak natin, nare-refresh yung katawan natin. At the same time, sa pagod natin sa trabaho, parang nagkakaroon tayo ng ibang ambience. 'Di ba guys? Iba kasi yung naibibigay ng ng nature. Iba yung naibibigay niyang relaxation, yung feeling, yung basta. Ay, ang ganda guys, oh. Oh, 'di ba? Pak. 'Di ba? So, ayun guys. So, overall, minsan kung sasahurin mo sa bi-weekly is around 2,000 roughly ang deductions mo, government deductions mo is around 500 to 600. Ay, 400 to 500. So, ang laki rin no guys, kasi kaya yung ibang tao dito guys, ayaw nila ng overtime. Kasi yun nga, minsan napupunta talaga sa tax guys. Pero as a worker, minsan hindi mo matitiis. Especially kapag kapag ang title mo or position mo is nasa management ka, hindi mo matitiis kasi management ka nga eh. Hanggat maaari, ikaw ang laging dapat present sa trabaho. 'Di ba? So, yun. Ano pa bang natin? So, ayun lang guys. I think kailangan na nating umuwi guys kasi nangangatog na ako sa lamig. Actually, hindi talaga siya malamig guys, totally. Pero since mahangin siya, yun yung, sorry dumighay ako. Ang ganda guys, so, pak! Diba? Ganda! Diba? Sino bang hindi sa nature na ganyan guys? Pak! Diba? Pak ka dyan. Lamig-lamig na. Ayun. So, ayun lang guys, our video for today. And sana may natutunan kayo sa mga gustong pumunta dito sa Canada. Apply lang ng apply. And ang ma-advise ko lang guys, maging handa kayo dahil ang buhay dito ay hindi kagaya ng normal na OFW na nakikita natin sa Middle East, sa Taiwan, sa ang daming nanggagaling dito from Taiwan, Middle East, Korea, and iisa lang ang mga nasasabi, which is ibang-iba. So you have to be prepared. You have to be prepared sa mga struggles, sa mga possible na sa culture shock din. And then yun, sa ganitong buhay, yung hindi mahilig sa boring life, sa kagaya ng ganito guys, pag-isipan nyo mabuti. Pero maganda ang Canada guys. Maganda ang Canada, sinasabi ko talaga sa inyo.
Pero syempre, bawat bansa may kanya-kanyang immigration rules. So, respect na lang natin yun, no? Just be thankful na at least nabigyan kayo ng opportunity or tayo ng opportunity na makapunta dito sa magandang bansa na to. So, ayun lang guys. Hanggang dito lang ang video natin for today. Dahil nangangatog na ako sa lamig. At the same time, gusto ko na ring umuwi dahil baka tayo ay magkasakit naman, hindi naman katanggap-tanggap yon dahil ang puhunan natin sa trabaho ay ang katawan lang din natin. Papansin niyo ba? Para akong sinisipon na nanginginig na hindi ko malaman. Ayun. So, ayun lang guys, and hoping na may natutunan kayo sa chika-chikahan natin ngayon kahit nanginginig ang boses ko, kahit na para akong sinisipon na dahil namamanhid na yung labi ko sa lamig. So, ayun. See you on the next episode, guys. Bye-bye.